XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Hindi ko alam kung good afternoon, ma'am, ha? Thank you. Good afternoon po, Ma'am Lourdes. Luzon, Visayas, Mindanao po. Ano pong pinaka huling plano ng akto? Ano, dahil kagabi, grabe, ang taas na naman yung tinaas ng mga produktong petrolyo, ma'am. Yes nga po, Ma'am. Sa katunayan nga po, nasa 1/4 or 1/3 or kalati na po ang hindi tumatakbo sa amin. At pangalawa, yung aming mga members ng transport ng akto, mga nagsiuwian sa probinsya yung iba at dahil wala naman pong kinikita na dito. So, ma'am, ilan na lang yung naiwan sa inyong mga miyembro? Ano ho yung wala bang... Marami pa rin naman. Ibig sabihin, ma'am, yung iba po ay nagsuwian na at magtatanim muna daw sila ng palay. Baka umaba pa daw tong crisis na to. Ma'am, hindi ho ba maapektuhan din yung serbisyo po ninyo sa mga mananakay, ma'am? Kaya nga po ang gusto nga po namin na sana ilabas na rin po nila yung contracting service para sa mga cooperative at korporasyon. Anyway, ginagawa na po nila to ever since naman na magkaroon ng contracting service, libreng sakay. At ito na po yung aming nakikita na solusyon para maserbisyohan namin yung taong bayan. At Ma'am Lourdes, talagang naghihingalo na po yung hanay ng transport sectors nationwide. Oo, naintindihan ko po, ma'am. Talagang ramdam din po naming mga mananakay. Meron po bang ayudang nakuha yung mga miyembro po ninyo? Sapat po ba ito? May nakuha po sila mga ayuda, mga checking nga po. Kaya lang hindi naman po sapat para doon sa mga miyembro nila. Yung iba po, 400 yung tao, ang nakukuha 145,000 lang. Paano magkakasya, ma'am? Yung iba naman, 40 yung member nila o 38. Nakukuha nila 35,000 lang. Puro checking na po, ma'am, binibigay ng LTFRB. So kulang para ho sa mga miyembro? Kulang po talaga. So kaya sabi ko naman po sa kanila, ma'am, kung talagang kulang po yan, bumili na lang po tayo ng bigas para ipamigay na lang sa atin or mga kasamang dilata, ipamigay sa mga membro para naman maibsan po yung kanilang gutom. Ma'am, meron ho ba... Go ahead, ma'am, go ahead. Sige po, ma'am. Ma'am, meron ho ba kayong may pag-uusap na noon at nung nangyari itong krisis, may pag-uusap na sa mga kinaukulan natin kung paano matutulungan yung sektor po ninyo? Wala po, ma'am. Kumbaga bigla yung natin yung pagtaas ng diesel And then nung tumataas na, siyempre nakikipag-usap kami. Wala naman pong humaharap. At pangalawa, yun nga po yung last naming pag-i-strike ng United Transport Holiday namin kasamang NFTC dito, ang ACTO, nationwide. Until now, hindi pa rin kami kinakausap. Pero lumabas na po yung ayuda natin from Secretary Gatchalian sa ating mga tricycle at mga, ito na nga po yung ating mga PUJ, Metro Manila. Kailan man kulang talagang binibigay instead na kumari 100 yung tao mo, dapat 100 yung ibigay nila. Kaso kulang po talaga. Kagaya ito, sample lang, mama. 30, pagpalagay mo 38 yung operators. Ang ibinigay 35,000 lang. Magkakasya po ba yun, ma'am? Ma'am Lourdes? Oo, naintindihan ko po, ma'am. Ma'am, ano po yung mga susunod po ninyong hakbang? Meron po bang nakaambang strike na naman? Bukas po may pagpupulong kami alauna. May press con kami sa Max Restaurant sa Circle po. Kasama na po lahat ng mga malalaking transport sectors dito, saka yung mga TNBS, mga Joyride, lahat po, mga tracking. Kasama po dito sa Max Restaurant po alauna. Okay, alauna bukas may meeting ho kayo, mayroong special announcement. Ma'am, balikan namin kayo bukas, ma'am, ha? Yes po, yes po. Ma'am, salamat po, ma'am. Ma'am, salamat. Naintindihan ko po yung hinaing po ninyo. Mabuhay kayo, ma'am. Sana tuloy-tuloy pa rin po yung serbisyo nyo po sa amin kahit alam mo naming hirap na po kayo, ma'am. Ma'am, thank you so much, ma'am. Thank you. Yes po, ma'am. Maraming salamat din po sa inyo. DZXL